Welcome sa WWE Tagalog Review, Monday Night Raw Edition. Una, ay ipinalabas ang highlight sa final match ni John Cena sa Saturday night's main event. At pagkatapos ng match, ay nag-goodbye at sumaludo na nga ito sa fans for the last time. Pagkatapos niyan, sa pagsisimula ng show, ay happy si Gunther, at ito ay nakatanggap ng umaalingaw na bumula sa mga fans at Usoc chants. Pero tinawanan lang niya ang mga tao, sabi niya, ay ginawa lang niya kung ano ang sinabi niya na gagawin niya. At yun ay ang mapapag-give up na si John Cena. At yun na nga ang nangyari, sa huling pagkakataon, ay nag-tap out na ito sa kanyang pinakahuling laban, at sabi pa ni Gunther, he tap out like a little bitch. Nang i-exit na sana siya, ay bumalik pa ito ulit sa ring, para busitin at pagtawanan pa ulit ang fans, tapos ay sa announce table naman ito pumunta, at dito ay inulit na naman niya ang sinabi niya kanina, at panahon na daw niya ngayon, dahil tapos na ang panahon ni John Cena. Tapos ay tuluyan na itong nag-exit, hanggang sa likod ay sinusundan pa rin siya ng cameraman, sa paglalakad na niya, ay nadaanan niya sina Otis at Tozawa, na dismayado hindi dahil sa tinalo niya si John Cena, kundi dismayado sila, dahil sa inaasal nito na kayabangan, at hindi pagrespeto kay Cena. Tapos ay si R-Truth naman ang nakita niya, at sinabihan siya nito, na isa daw siyang basura, maging si Adam Pearce, ay tinawag siyang asshole. Sa parking, ay nandoon naman si AJ Styles, pero hindi na ito nagsalita, at bago pa tuluyang lumaya si Gunther, ay humirit pa ito ng isa pang pang-aasar kay AJ, at yun ay ang gayahin ng "You Can See Me" gesture, ni John Cena. Sa ating first match sa gabi nito, ay ang paghaharap muli ng old rivals ng officially reformed tag team, na The Uso, at ng The New Day. During the match, ay ilang beses nang nandaya si Grayson Waller, hanggang sa pinaalis na ito ng referee sa ringside, at dito nga ay nakita ulit natin, ang double Uso splash, at sa huli ay 1D, for the win. Meron na tayong dalawang championship match, na feature sa unang anniversary episode ng Raw, sa Netflix sa January 5. Tapos ay isang video-recorded promo ng Kabuki Warriors. Sunod, ay recap muna ng main event ng Raw last week, at beatdown ng division kay LA Knight ang pinakita, tapos ay pinag-uusapan nga ito nila Logan, at Reed, sabi naman ni Breaker, ngayong tapos na sila kay Knight, ay si CM Punk naman ang dapat nilang asikasuhin. At tinanong din ng mga ito si Heyman, kung sino nga ba ang lalaking nakakover, na palaging tumutulong sa kanila, at bigla na lang sumusupot sa mga laban. Sabi niya ay hindi niya din daw alam, pero dahil nakakatulong naman ito sa kanila, ay ba't hindi nilang nila ito hayaan? Tapos ay nagsarili ng mag-usap sina Heyman at Breaker, at gustong-gusto na nga daw saktan ni Breaker si Punk, pero sinabihan ito ni Heyman, na kailangan itong tiisin ng galit niya hanggang sa January, dahil baka pag nasobrahan daw ito, ay baka hindi na umabot si CM Punk sa match nila, at maudlot pa ito. Sa mismong match na lang daw niya gawin, at talunin si Punk para siya na ang magiging bagong World Heavyweight Champion. Pagkatapos ay sila Io Sky, at Rhea Ripley naman ang magkakaroon sana ng promo, pero biglang dumating ang Kabuki Warriors, at binugahan ni Asuka si Rhea ng mist, at nagpatuloy ang pag-atake ng mga ito sa dalawa. Sa pinakahuli, ay may spot pa nga, na sinakripisyo ni Io ang sarili, nang humarang ito sa insane elbow ni Kairi Sane, na para sana kay Ripley, tapos ay iniwan na sila ng Kabuki Warriors sa ring. Next, ay ang Women's Intercontinental Championship, na Ivy Niles versus Maxine Dupri, at sa kabila nga ng pagiging mas lamang ni Ivy sa halos 80% ng match, ay sa huli, ay nakabawi din si Maxine at ginamit ito ang ankle lock submission hold para mapatap out si Niles. Bagamat siya nga ang nanalo, pero medyo hindi ko lang magets kung ano ang saysay ng ginawa niyang training, kung sa laban na ito ay mas naging agresibo pa rin si Ivy kesa sa kanya, akala ko nga ay pakakainin niya lang ng alikabok si Niles at mabilis lang itong tatalunin. Anyway, congrats na din sa kanya sa successful na unang championship defense nito. Sunod, ay backstage segment nila Adam Pearce, Jovan Evans, at Los Americanos, at diniliver na dito ni Ludwig ang mga Spanish dialogues, na minemorize nito, at sa madaling sabi, ay may match next week sina Jovan, at isa sa tatlong Amerikano. Up next, ay ang ating world champion, na si CM Punk. Sinagot na nito ang mga pinagsasabi ni Bron Breakker for the last 2 weeks noong siya ay wala sa show. At kaya lang naman daw ito nanalo sa kanya sa War Games, ay dahil hindi naman one-on-one ang laban. Hinamon niya ito, na sa match nila sa January, ay huwag ito magsama ng kahit na sino sa divisions, kung kakayanin pa rin ba niya na manalo, kung sila na lang dalawa ang maglalaban. Pero sinabi din niya, na alam naman niya na hindi naman ito kayang gawin ni Breakker, kaya sige lang, isama mo silang lahat kahit isama mo pa pati ang tatay mo, at ang kapatid niya, o ang Steiner Brothers. Puntahan naman natin ang Clubhouse, o ang Judgment Day. Dito ay sinasabi nga ni Dominic kina Liv Morgan at Roxanne Perez, na sana daw ay tapusin na ng tuluyan ng division ang tatay nito na si Rey Mysterio mamaya sa main event ng show. Tapos ay dumating si Raquel Rodriguez, sabi ng dalawang babae sa kanya, na pwede naman siyang samahan ng mga ito sa championship match niya mamaya, laban sa champion na si Stephanie Baker. Pero sabi niya ay wag na, at kayang-kaya na niya itong mag-isa, at sinabi din niya na masaya siya, dahil bumalik na nga ulit si Liv Morgan sa kanila, kaya balang araw, ay babalik din ulit lahat ng mga championship belts sa Judgment Day.
Next, ay ang championship match na nga nila Raquel at Stephanie. Dito ay mas lamang din sa halos lahat ng pagkakataon si Raquel, tapos medyo nakabawi nilang sa kanya si Stephanie sa pamamagitan ng paborito ng lahat, na Devil's Kiss, pero nang mapunta ang dalawa sa labas ng ring, ay dito na biglang pumasok sa eksena si Nikki Bella, at dahil dyan ay nagkaroon tayo ng double DQ sa match na ito. Balik ulit tayo sa backstage, hindi naniniwala si Pierce na walang alam si Paul Heyman tungkol sa lalaking naka-hoodie, kaya pinipilit niya ito kung sino nga ba talaga ang nasa likod ng maskara, at dapat malaman na ito ng lahat bago matapos ang gabi. Pagkaalis ni Paul Heyman, ay pumasok naman si Rhea, at gusto daw nito ng match laban kay Asuka, at pinagbigyan naman siya agad ni Pierce, nakaschedule ang match nila next week. Habang papunta si Rey Mysterio sa ring, ay nasalubong niya si CM Punk sa likod, at sabi nito, na kung kailangan niya ng tulong mamaya laban sa division, ay nandito lang ito para sa kanya. Tapos ay interview muna ni Jackie sa Tag Team Champions, at kung ano ang masasabi nila tungkol sa old rivals, na The New Day at The Uso. Wala daw silang pakialam, basta sila ang champions, yun ang importante. Tapos ay sumulpot naman bigla sa likod ni Jackie si Nikki, sabi niya na isa daw siyang legend kaya dapat ay nirerespeto siya ng lahat, lalo na ng dalawang ginulo niya kanina. Isa pang backstage segment, kinongrats lang naman ni Bayley si Maxine, at konting asaran nila ni Lyra Valkyria. Sa wakas ay main event time na, Rey Mysterio vs Logan Paul. Wala pa rin talagang kupas ang idol nating lahat, ang nag-iisang active superstar / Hall of Famer na si Rey Mysterio, at parang hindi pa rin nagbago ang liksi nito sa loob ng ring. At tulad ng inaasahan, ay manggugulo na naman sana ang Braun Bronze, pero napigilan agad sila ni CM Punk. Pero hindi pa rin nauubusan ng pangdaraya ang mga pole-pole, heto at inabot na naman ng isang pole sa isa pang pole ang breast knocks para gamitin sa laban, pero naunahan ito ni Rey at na 619 na si Logan, tapos ay nabitawan nito ang breast knocks sa gilid ng ring at nakita ito ni Rey, nang dadamputin na niya ito, ay nandito na naman nga ang taong naka-hoodie, at na-stamp na naman ito si Rey. Tapos ay sinundan naman agad ito ng superstar splash ni Logan at siya nga ang nanalo. Pagkatapos ng match, ay nandoon pa rin ang lalaking nakaitim, at nagkatinginan lang silang dalawa ni Logan, tapos ay dumating na sa CM Punk para tulungan si Rey pero agad na nakatakas ang dalawa, at habang nasa malayo ay heto na, ilalabas na ng lalaki ang mukha nito, at ito nga ay walang iba kundi si Austin Theory, at habang busy si Punk sa kanya, ay bigla itong inatake mula sa likod ni Braun Breaker ng isang spear, tapos ay konting trash talk, hanggang sa nagtapos na nga ang show.